Maligayang pagbabalik mga kazitsyan. Sa video na ito, ibubuod natin ang action na pelikulang 57 Seconds na ipinalabas noong 2023. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video. Kaya sit back and relax. Sa pagsisimula ng pelikula, isang eroplano ang nagtatangkang lumipad habang pinaputokan ng mga pulis. Sa loob, napagtanto ni Franklin na isang tech blogger na kilala bilang Remedy, na ang pag-crash ay nalalapit at ang kanyang buhay ay kumikislap sa harap niya. Nakaupo siya sa tabi ni Sig, ang may-ari ng isang pharmaceutical company na responsable para sa isang mapanganib at nakakahumaling na gamot na humantong sa maraming pagkamatay. Nagsisimula ang kwentong ito 3 buwan bago nang si Franklin, na desperado para sa isang pakikipanayam sa guro ng kalusugan na si Anton, ay kumuha ng trabaho bilang tagakuha ng tiket sa isang kaganapan. Pagdating ng huli, nabigo siyang maunawaan ang proseso ng pag-scan ng tiket. Matapos ang isang pagkakamali ay humantong sa isang malupit na pagsaway, ipinagtanggol siya ng kanyang katrabaho na si Jayla. Kasunod nito, sa puntong iyon, nagpakilala si Franklin kay Jayla at kunin ang cellphone number nito. Ngunit nagseset lamang siya ng alarm sa kanyang telepono sa halip na ibigay kay Franklin ang kanyang numero. Nang maglaon nakilala ni Franklin si Andy, na nag-hack ng tri-band para makalusot si Franklin sa presentasyon. Nagawa niyang makabalik sa entablado sa tamang oras upang makita si Anton at ang kanyang katulong, ngunit natuklasan ni Anton, na nagtanong sa kanyang presensya, na nagpapakita ng isang kapansin-pansing singsing sa kanyang daliri. Pinaghihinalaan ni Anton na hindi kanya ang tri-band ni Franklin ngunit iniimbitahan siyang mag-enjoy sa presentasyon. Sa entablado, sinalubong si Anton ng excited na crowd, maliban sa seryosong Rene at Calvert. Ipinakilala niya ang tri-band, isang pulseras na sumusubaybay sa pisyolohiya, nagde-decode ng DNA, at gumagawa ng mga personalized na plano sa kalusugan, kabilang ang mga paalala para sa dieta at ehersisyo. Inanunsyo ni Anton ang tri-band 5, na idinisenyo upang tulungan ang mga user na natural na tamasahin ang mga malusog na aktibidad ng walang mga paalala at alisin ang pangangailangan para sa mga gamot para sa iba't ibang kondisyon. Samantala, natumba ng isang gwardya ang isa pa at sumugod sa entablado. Aksidenteng nabangga si Franklin. Nagpaputok ang gwardya, na sinasabing kontrolado ng kumpanya ni Anton ang lahat. Si Franklin ay namagitan sa pamamagitan ng paghampas sa gwardya ng isang gulong na mesa, na nagpapahintulot sa iba na arestuhin siya. Bagamat hindi nasisiyahan sina Rene at Calvert, pinasalamatan ni Anton si Franklin at nangako ng isang pakikipanayam mamaya. Pinayuhan siyang suriin ang kanyang kamay na dumudugo. Pagkatapos nito, hinawakan ng mga security band ang kamay ni Franklin at kinuha ang kanyang tri-band bilang ebidensya. Pagkaalis ng gwardya, nakita ni Franklin ang singsing ni Anton sa lupa at kinuha ito nang tumunog ang alarm ni Jayla sa kanyang telepono. Kapag hinawakan niya ang bato, nagre-reset ang oras, na nagiging sanhi ng pagbabalik tanaw niya sa sandali kasama ang pinuno ng seguridad at ang alarma. Kinabahan, ibinalot niya ang singsing sa kanyang benda bago tumungo sa isang restaurant upang salubungin si Jayla. Habang naghihintay, muli niyang sinuri ang singsing, at kapag hinawakan ito ng waitress, muling nagre-reset ang oras. Napagtanto ni Franklin na ang singsing ay maaaring mag-rewind ng oras sa loob ng 57 segundo ngunit kailangang mag-recharge pagkatapos pumuti. Pagdating ni Jayla, nag-enjoy sila sa isang date, kung saan ibinahagi ni Franklin ang kanyang trabaho bilang isang health tech blogger. Matapos siyang halikan ni Jayla, pumunta sila sa kanyang apartment, ngunit nakita niya ang wallet ng isang babae sa kanyang aparador, na nagundyok sa kanya na umalis. Mabilis na binawi ni Franklin ang oras upang itago ang wallet, ngunit pagkatapos ay nakakita si Jayla ng larawan ng isang babae at sinubukang umalis muli. Habang umiinit ang mga bagay-bagay, inuulit niya ang oras upang tuparin ang kanyang mga malikot na kahilingan bago siya magtanong, na nagmumukhang isang kamanghamanghang manliligaw. Kinaumagahan, nakipagkita sina Rene at Calvert sa kanilang boss na si Sig, na nagtatanong kung ang pag-atake ay isang publicity stunt. Inutusan niya si Calvert na sundin si Franklin para sa mga lead at hiniling kay Rene na imbestigahan ang bagong tri-band, na naglalayong patunayan na peke ito upang protektahan ang kanyang mga kita. Samantala habang nag-aalmusal sina Franklin at Jayla, hinihila ang kanyang sasakyan, na lihim na pinagmamasdan ni Calvert. Sinubukan ni Franklin na gamitin ang singsing upang ihinto ito ngunit huli na at kailangang maghanap ng pera para makuha ang kanyang sasakyan. Dahil sa inspirasyon ng isang ad sa TV, nagtutungo siya sa isang kasino at ginagamit ang singsing upang manalo sa bawat pagkakataon, mabilis na nakakakuha ng kayamanan at nakakakuha ng atensyon ng maraming tao, kabilang si Calvert.
na napag-alamang ito ay kainahinala. Pagkatapos manalo ng sapat, bumili si Franklin ng isang marangyang bagong kotse at nagpa siya na ipagpatuloy ang pagsusugal. Gayunpaman, nang sinubukan niyang umalis sa kasino pagkatapos ng isa pang panalo, inaatake siya ng staff. Inuulit ni Franklin ang oras at sinubukang tumakas, kahit na iniwan ng kanyang mga napanalunan, ngunit sinusundan pa rin siya ng mga tauhan at binugbog siya sa parking lot. Inakusahan nila siya ng pagdaraya, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Calvert at namagitan, na nagpapahintulot kay Franklin na makatakas na may babala na hindi nababalik. Nang maglaon, inanyayahan ni Calvert si Franklin sa tanghalian at pinindot siya upang ipakita ang kanyang diskarte sa pagkapanalo, ngunit sinabi ni Franklin na siya ay maswerte lamang. Inimbitahan ni Calvert si Franklin na makipagkita kay Sig, ngunit tumanggi si Franklin. Alam niyang nauugnay si Sig sa nakamamatay na gamot. Iniwan pa rin ni Calvert ang kanyang card. Nang maglaon, binisita ni Jayla si Franklin at humanga siya sa kanyang bagong kasangkapan. Habang ginagamit ang kanyang computer, nakakita siya ng wallpaper ng isang babae na nag-udyok kay Franklin na ibunyag na ito ay ang kanyang kambal na kapatid na babae na namatay sa overdose 4 na taon na ang nakalilipas matapos maresetahan ng gamot ni Sig. Nagsusulat siya ng mga seryosong artikulo sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan, ngunit ginagamit ang alias na Remedy sa kanyang blog upang ilantad ang mga tiwaling kumpanya tulad ng Sigs. Tinawag siya ni Jayla na Hero IC at nangakong itatago niya ang kanyang sikreto, kaya ginulat siya ni Franklin ng mga gamit sa pagpipinta. Nang malapit na silang sumakay sa kanyang bagong kotse, nakatanggap si Franklin ng tawag mula kay Anton na handa na para sa kanilang pakikipanayam. Dumating si Ingram para sunduin siya, at nang makarating sa opisina, niregaluhan sila ni Anton ng 2 Triban. Tinatalakay nila ang layunin ni Anton na ganap na alisin ang gamot na naglalayong maiwasan ang parehong mga sakit at aksidente gamit ang isang espesyal na sangkap na may mga quantum particle. Hinihikayat ni Anton si Franklin na sundin ang kanyang kahulugan ng hustisya. Nang maglaon ng gabing iyon, pinag-isipan ni Franklin na harapin si Sig upang pilitin siyang aminin ang kanyang pagkakamali, at hinikayat siya ni Jayla na gawin ito. Kinabukasan, sa panahon ng pagpapakilala, binanggit ni Franklin ang kanyang kapatid na babae at sinuntok si Sig. Pagkatapos ay binawi niya ang oras upang kumilos ng magalang habang tinatalakay ang gawain ni Sig. Sinabi ni Calvert kay Sig ang tungkol sa mga panalo ni Franklin sa kasino, na nanguna kay Sig na magmungkahi ng taya. Kung mahulaan ni Franklin kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang sumipol, makakatanggap siya ng $100,000 para sa bawat artikulong pumupuri sa kumpanya. Kung mabibigo siya, mangungutang siya ng 5 artikulo sa kalahati ng kanyang rate. Si Franklin ay nag-rewind ng oras at nanghula ng tama, na nakakuha ng bagong trabaho. Si Sig na naghihinala sa pagkakasangkot ni Anton, ay nagpa siya na panatilihing malapit si Franklin. Nang maglaon, binalaan ni Jayla si Franklin na ang trabahong ito ay parang nagbebenta, ngunit ipinaliwanag niya na nilalayon niyang makuha ang tiwala ni Sig na ma-access ang mga file at ilantad ang kumpanya. Nag-propose siya kay Jayla gamit ang singsing ng kanyang kapatid, at tinanggap niya ito. Kinabukasan, nagmumungkahi si Franklin na mag-organisa ng isang malaking kaganapan upang muling i-rebrand ang kumpanya, na iniiwasan ang pangangailangan para sa maraming mga artikulong nakakabigay puri. Pumayag si Sig at binigyan siya ng opisina. Habang nag-iisa, nililigawan ng isang modelo si Franklin, ngunit tumanggi siya, na ikinadismaya ni Sig, na palihim na nanunood. Inutusan ni Sig sina Rene at Calvert na alamin kung paano ginagawa ni Franklin ang kanyang mga trick. Di nagtagal, lumipat sina Franklin at Jayla sa isang magandang bahay. Si Sig ay nag-imbita sa kanila sa isang paglalakbay sa Miami, na nangangailangan sa kanila na iwanan ng kanilang mga triban. Sa pagdududa na si Anton ay tumutulong kay Franklin. Sa isang kasino, muling nanalo si Franklin gamit ang singsing, ngunit hindi siya mahuhuli ni Sig at ng security na nanloloko. Nakipagkaibigan si Rene kay Jayla para kumuha ng impormasyon, ngunit walang alam si Jayla. Habang sumasayaw, nakita ni Franklin si Ingram na nanunood at itinago ang singsing. Biglang nagpaputok ang isang lalaki, naghihiganti kay Sig, at binaril si Jayla. Binawi ni Franklin ang oras at pinatigil ang umaatake gamit ang isang bote. Sa bahay, tinawag ng mga news outlet na bayani si Franklin, at nangako siyang dadalo sa art exhibit ni Jayla. Gayunpaman, ang isang segment ng balita ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ng taga-baril na konektado sa nakaraan ni Sig, na nag-aapoy sa hinala ni Franklin tungkol sa isang pagtatakip. Hiniling niya kay Rene ang file ng namatay na babae, ngunit pagkatapos niyang alertuhan si Sig, parehong naniniwala na si Franklin ay mapanganib at mapangmanipula. Maya-maya dinala ni Sig ang file na walang laman, sinisisi si Rene. Pagkatapos ay dinala niya si Franklin sa isang bar, niregalo sa kanya ang kanyang kotse,
at ipinakilala siya sa mga babae. Napagtanto ni Franklin na ang kanyang inumin ay may spike at hindi makatiis. Nang nagising siya gabi na, at natuklasan niyang binili ni Anton ang lahat ng sining ni Jayla, tinutokso siya sa pakikipagtulungan kay Sig. Nagtalo sina Franklin at Jayla tungkol sa kanyang trabaho, na humahantong sa isang pakikibaka na nagtatapos sa pool. Ibinalik ni Franklin ang oras, ipinaliwanag ang kanyang kapangyarihan kay Jayla, na nakaramdam ng panlilinlang at umalis. Determinado na tapusin ang pagmamanipula, hinarap ni Franklin si Renee gamit ang isang baril, ngunit nag-rewind pagkatapos niyang sumigaw, na aksidenteng nasugatan siya sa proseso. Pagkatapos ng ilang mga pagtatangka, sa wakas ay nakuha niya ang ligtas na kombinasyon at nagnakaw ng ebidensya laban sa Sigs. Plano ni Franklin na ilabas ang ebidensya sa isang pangunahing laro ng basketball, na nakumbinsi si Andy na tumulong pagkatapos maglipat ng pera. Habang ipinapakita ng video ang mga krimen ni Sig, tinangka ni Franklin na umalis ngunit natamba siya. Nagising siya sa isang airport kung saan inutusan siya ni Sig na ideklarang peke ang video, na nagbabanta kay Jayla. Nang nagkita silang muli, sinabi niya sa kanya na ipinagmamalaki niya siya at inutusan siya nitong gamitin ang singsing, na humantong sa isang paghaharap kung saan ang eroplanong sinasakyan ni Sig ay binaril ng mga pulis. Sinubukan ni Sig na gamitin ang singsing upang i-rewind ang oras upang iligtas ang eroplano, ngunit tumama ang bala sa makina na humahantong sa pagbagsak nito. Nakaligtas sina Franklin at iba pa ngunit sumabog ang eroplano kasama si Sig sa loob. Dumating sina Anton at Ingram, na inihayag na nilayon ni Ingram na subukan ni Franklin ang singsing na gawa sa mga quantum crystals. Nag-aalok si Anton ng trabaho kay Franklin, ngunit tumanggi si Franklin na nakikita ang singsing bilang mapanganib na nakakahumaling. Sinira ito ni Franklin. Nagulat si Anton ngunit gusto pa rin niya si Franklin sa kanyang koponan, na pinahahalagahan ng isang taong maaaring lumaban sa tukso. Ibinalik ni Franklin ang tri-bands at umalis kasama si Jayla para bumuo ng buhay na malaya sa teknolohiya.